Hello mga Lods! Welcome sa 2024. So, mayroon ako ipapakita sa inyo yung aking ginawa sa Laravel Livewire. So, gamit ko doon. Ginamitan ko rin siya ng Tailwind CSS. Tapos yung auth ko is yung gano'n pa rin, naka-breeze. So, yun. Di-demo ko. So, pinangalanan ko siya ng OJT Management System. So, itong OJT Management System is binase ko lang dati sa aking OJT. So, gumawa ko ng web para dito sa OJT Management System. So, papakita ko sa inyo. Ito pala yung nilive ko na. Mayroon din naman ako sa local. So, kung tingnan natin muna dito sa local. Sa aking local is mapapansin nyo. So, ito yung security para ng mga field. Dito, saan ka na? Ang ating dito sa route, mapapansin nyo dito sa route, is ganyan lang. So, napapansin nyo is naka-get lang. Get lang yung aking dito. Wala dito yung post, delete, ganun yung put. So, get lang. So, itong get na to is parang dun sa sa sidebar. Parang dun sa sidebar kasi hindi na dumaan sa route. Pero kapag yung add, edit, delete, hindi na dadaan dito. No need na dumaan dito sa route. Pwede pa rin padaanin, pero para sa akin, mas parang hindi na kailangan natin yung MVC. So, di ba? So, view, tapos dadaan ng route, tapos ibabato niya ang controller, tapos ibabato niya ng model, di ba? So, kay Livewire, no need na, kung gusto mo idaan dito or gusto mo i-direct dito sa itong ating kasing view. So, ito yung ating view. Nag-create yan ng Livewire. Basta nag-create yan ng Livewire na mag-create yan, sabay sila mag-create yan dito ng folder ng Livewire sa pinaka-app. So, ayan. Basta nag-create ka ng Livewire dyan, is mag-create din yan automatic dito sa resources, views, tapos Livewire din mag-create yan. So, itong Livewire is connected dito sa Livewire din sa app. So, once yung add, edit, delete mo dito sa Livewire na folder na sa view, is yung add, edit, pwede mo na ibato agad dito sa Livewire mo. So, bali ito yung magiging pinaka-controller mo. Ito. So, ayan. Pwede mo ibato agad yung sa view, yung data niya dito, yung add, edit, delete. So, napapansin nyo. So, andito. Hindi na ako dumaan pa. Kasi, yung kay Siba instruction ni Laravel is, pag add mo dito ng data, so, ibabato niya yung data dito sa route, sa web. So, itong web is ibabato niya papuntang controller, di ba? So, app, tapos HTTP controller. So, kay Livewire, hindi na natin kailangan dumaan pa dito ng controller. So, ang pinaka-controller niya dito is yung niya, so Livewire folder. So, ito yun. Pero syempre, yun nga yung add, edit, delete natin is hindi na dumaan sa route. Tapos, ibabato natin dito sa pinaka-Livewire. View na agad, view. Ito sa views pala. Tapos, yung Livewire folder na to is yung ito. Yung mga in-add, edit, delete natin. Add, edit, delete natin is direct na natin binabato dito. Diba ang ganda? Ang linis. So, yan. Tsaka, kung papansin nyo is yung Livewire na to, ay nagustuhan ko yung Livewire. So, napaka lang din. So, yung properties niya. Ayan. Public. Tapos, hindi siya yung katulad ng sa Laravel kasi is gumagamit siya ng request, di ba? Request. So, ito, this naman yung kanya, this. Gumagamit siya ng this kay Livewire. So, kung gusto nyong, gumamit din ng Livewire, punta lang kayo dito sa kanilang documentation. So, ayan. Punta lang kayo dito, livewire.laravel.com. So, pwede kayo magbasa ng documentation dito. Pero dito, nahirapan din kasi ako sa Livewire una nag-aral dito. Kasi may sariling idea ko na lang din dito yung part ng kasi nahirapan ako dun, wala masyado sa multi-role ni Livewire, wala akong makitang sample. So, gumawa ko ng inaral ko talaga siya hanggang makuha ko. So, yun pala yun. So, ito is naka-ispa rin yung aking ginawa, naka-ispa. So, napapansin, papakita ko pala sa inyo. Wait So, dito is sa resources ko, sa views. So, ito yung component ko dito. Dumadaan lahat yung, ayan o. So, ayan o.
naka-spa ako. So ayan o, yung slot. So ito, so lahat yung auth, it means papasok dito yung mga naka-login na user. So dito naman yung baga parang ito yung mga naka-public. So ito yung naka-public ko lang is yung login tsaka register dito sa part ng slot na to. So sineperate ko na. So itong auth na to is hindi lang tayo naglalagay ng auth na to, is yung condition na yan. So mababasa niyo yan once na nag-login ka, naka-connected din yun sa ating route. So dito, so yan o, naka-auth yan. So yung auth na yan, yung naka-base doon. Hindi lang basta-basta nilagyan lang natin ang auth dito sa ating layout. So yan, may pansin nyo diba? So yan, so pag nabasa nyo yun or ano niya is naka-login ka na, ipapasok ka niya dito. So ito naman to, so component dot, so hindi na natin kailangan i-slash pa. So matic na yan, dot is i-consider nyo na ganyan. Na folder yan, as layout, as header. So ito yon. Then nakalagay yung aking kinapchat ko na yung footer, header, main. Yung main walang laman yung main kasi hindi ko nalagyan. So yan, tapos napapansin nyo dito is yung ito ngayon is ginamit ko dito yung asan yan, ito sa web. So ano ba pinagkaiba nila ng Laravel tsaka Vue? Si Laravel Vue is naka API naman kasi yun, is dito siya dumadaan sa API. So need niya, required naman sa kanya is hindi naman, pwede naman din hindi required yung Axios, pero sa akin so okay yung Axios. So kung sa pabilisan, papalag na tong Laravel Liveware kay Vue.js. Nagandahan din ako dito eh. Pero mayroon din akong part na nakita dito kay Liveware na gusto ko naman din kay Vue.js. Yun yung sa modal. Medyo kasi komplikado yung modal. Mag-create ng data dito kay Liveware eh. Need mo i-customize. Hindi katulad kay Vue. Gusto na gusto sa akin sa modal. So ito, napapansin nyo is navigate. Wire navigate. So ano ba tulong nitong wire navigate? Upang maiwasan yung refresh ng data. So napapansin nyo nga pa, ayan, may umiikot dito ng loading yan. Pag ni-refresh ko to, refresh natin to. Ayan, yung umiikot na blue na yan. So sa kay Livewire, pag nilagyan natin ng ganito, wire navigate, so iniiwasan nyo yung maglo-load yung ating URL pa. So ayan. So itong ating sidebar is ito nga, need natin dumaan to sa ating route dito sa web. So yan, siya lang yun para sa mga link. Una, pupuntahan natin yung dashboard, pupuntahan natin yung position, department. So yun, wala dito yung yun yung ginawa ko dito. So tara. Pero hindi ako sa local magte-test dahil nilive ko na siya. Puntahan ko muna. Pinost ko kasi sa akin Facebook, OJT Management System. So ayan, i-live ko na yan naman mga loads. So dito, kung mapapansin nyo, i-right click ko siya dahil naka-ispa siya. So ayan, ito lang po yung nakikita niya. Tapos mapapansin nyo, nagawa talaga sa Liveware is wire, may mga wire. Hindi ko alam kung saan nila binase yung Liveware. Para sa akin, pagpunta ko ng sign up, ayun na yung parang blue na loading sa taas niya. Siguro doon nila binis yung ayun yung mabilis kasi. Ayun yung parang loading na akala mo dumaan sa wire. So yan, check ko lang muna. So yan, login muna ako sa admin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung aking loob ng admin. So gamit pa rin natin is yung Tailwind CSS for design ng dashboard. So template lang naman to, binago ko lang. So ayan, ito yung ating pag login ni admin is ikita natin is total student, total position, total department, total task. So ito yung aking ginawa sa OJT Management System. So idea ko lang to, hindi ako kumuha ng idea sa iba-ibang ng gawa ng OJT. So sariling idea ko to, binase ko doon sa dati kong pinag-OJT yan. So ayan. So dito mayroong position,
Kunwari, pwede ako mag-add na position. Kunwari, position mo doon sa nag-OJT ka, yung tech support ka. So, nilagay ko na kasi dito yung tech support. Naglagay ako nito yung tech support. So, ayan, tech support. So, pwede tayo magdagdag. Kunwari, nagdagdag ako is, kung papansin nyo gano'ng kabilis to submit ko agad. So, ayan, ang bilis niya mag-render, di ba? Bilis mag-render. So, ayan yung test na aking Ayan, So, ayan. Test na lang. So, ayan, Ayan. Tapos, ayun na yung test. Tapos, delete ko. So, niligyan ko kasi yung loading yung refresh yung delete. Kaya nag-refresh yung page. Ayan, nag-refresh yung dito. Nag-loading pa. Pwede ko naman tanggalin yan. Kasi para ma-refresh yung buong table. So, yun lang nilagay ko yung delete. So, ayan. Ang problema kasi dito sa... So, naka-live to mga lods Naka-hosting na to Ang problema kasi dyan sa model na yan is need mo siyang ganito siya mga lods So, punta lang ako sa Livewire na folder. Need mo siyang lagyan ng wire ignore self yung model. So, kapag wala kasi to, pag click mo yung model na to, automatic exit agad dyan. Pag wala tong wire ignore self. So, yun yung niya. Livewire. So, need mo i-customize talaga yung model. Tapos, dito naman, ang kinaganda niya, pwede mo kontrolin yung niya sa bilis ng paglabas dun sa validation. Ito. Ayan So, pwede mo naman din nang lagyan debounce. So, pwede rin kontrolin yung debounce dito, yung milliseconds. Yung bilis, pwede mo kontrolin yung bilis. Milliseconds kay Livewire. So, yung kinaganda niya. Kung papansin, logout ko muna mga sir Punta ako register. So, tingnan nyo o hindi ko re-refresh yung page pero automatic pag-ano yan. So, ayan So, mag-ano ka ng ibang So, naging invalid, hindi ko na-refresh. So, yung kinaganda ng Livewire, papalag to kay React or kay Laravel View. So, yan. So, So, naka-secure yan, mga loads. Sinecure ko na yung field na yan dahil ginamit ko dyan is yung Livewire folder sa register. Apps register. So, ito ng loads. Sinecure ko na yung ating mga input field na yan. So, ganyan po pag secure. Para may secure ng ating backend. So, yan. So, pag mali niya, hindi naman character. Tapos, niya. Kung gusto niya i-inject, natin ang script. So, hindi niya yan, matic na yan. Hindi niya ma-inject yan. So, dapat, hindi ka lang nakabase na. Kasi, nasanay tayo kapag sa sobra natin tamad, nilalagyan na lang natin yung field ng required, di ba? Kung beginner tayo, nilalagyan na lang natin to ng required Yung common ba? Hindi tayo masyadong maalam sa... So, gawain ko rin to dati yung unang start sa program. So, ang nilalagay lang natin, ganito lang, required. So, feeling na kasi natin safe na pag nilagyan na natin ng ganyan required. So, pag nilagay nyo butas yan. Butas pa rin yung yung input field nyo. So, ayan mga lods, kung napapansin nyo, pag nire-click natin ito mga lods, dahil naka-spy yan. So, ayan nga. Yan lang yung makikita niya tapos naka-block yung ibang dito, hindi pinapakita. So, dahil naka-backend kasi yan, kino-comment lang niya yung galing sa backend. So, dito, litaw lang dito yung ito yung Livewire. So, hindi ko nalagyan ng debounce. Pero yan, ang ganda kasi ng Livewire. So, naganda na ako sa Livewire. So, ayan, pasok muna ako ulit sa aking admin. Silipin natin yung ating admin sa loob. So, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun nga, sabi ko nga sa inyo is itong ginawa kong OJT management system is hindi ko binase sa ibang nakita kong OJT management. So, gawa ko lang to. Binase ko to sa OJT ko dati sa dating kumpanya. So, ayan. So, dito may position, syempre. Pag nag-OJT ka, syempre kung anong position mo. Gusto mo ano bang namin? Basta kung everyday anong ilagay mo dyan anong position. Basta kung anong position gusto mo, palitan to. Tapos sa department, syempre, hindi natin maiwasan na syempre lahat naman ng company may department yun, di ba?
Meron yan department. Nasa sa inyo na lang yan kung anong department yung o saan kayong department itatalaga nung yung supervisor. So yan. Lagyan ko lang ng sales department, accounting department, MIS department. So yan lang muna. Pero pwede tayo mag-add ng bagong department. Test lang kunwari. Yan. Nagano naman edit. So nag-edit naman yan. Yan. So yan. Delete ko lang So yan. Di ba? So sa student. So dito nakikita yung student na nag-register doon. Yung nag-register dito sa ano na to. Ano na natin dito. Lagnong ano. So ayan, nag-register doon basta sa ano. Tapos dito sa status naman, so pwede ka mag-add ng bagong ano. Excuse me. So ito 'yon. Si Mark Akinde. Lagyan lang natin ng kunwari 350 hours. So yan. Yung kanyang OJT. So lagyan lang natin ng ganyan. So base lang natin kunwari 2025. January din. So ganyan lang natin. Tapos dito lagyan lang natin ng natin ng 7. Sana 7 AM. Lagyan na lang natin ganyan. Isang ka na. So gawa tayo ng customize. Hirap ano yun ng 00 00. Yan natin 00. Yan. Tapos dito ano natin, pili tayo ng kunwari ganyan 00 na lang din. So submit lang natin. So ayan. Yung isa is 350 hours, yung isa 400. So ayan yung ano nila. So ang schedule niya is 7 to 5. Ayan, lang. 7 to 5, 7 to 4, gano'n. Tapos ayan nga. Nano natin sa OJT task. So dito naman mga guys, may mga loads. So dito sa new task, ito na yung kunwari ito si Maria is or si Mark Akinde na to is lagyan natin siya ng kanyang task. Kunwari ano siya sa araw-araw niya is pwede rin pabago-bago, palit-palit siya ng ano, depende. So ano maganda graphic design try natin. So yan lang natin siyempre sa part ng MIS pang IT to So ano niya magiging task doon, gagawin niya kunwari ngayong araw is design. Paggawa ako ng logo ng ating company. So yan. So marireceive to ni Mark Akinde once na nag-login siya. So ano natin mag-start ako na. So pwede niya i-start ng 8. So 8 AM na lang. Yan. Submit ko siya. So napapansin nyo si Mark Akinde is new task niya. So naka-X pa. It means hindi niya pa kaya naka-new is ito yung new task niya. So yan. So napapansin nyo magla-login ako kay Mark Akinde. So ano ba naman ni Mark Akinde yan? Mark Akinde. Ano nga natin? Login nga natin si Mark muna. Mark@gmail.com. So ito yung kunwari student na nag-OJT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ay papansin niyo, ito yung ginawa kong task para sa kanya. So ito yung gagawin niyang task. Paggawa ko ng logo na, so ito yung binigay ni admin or kunwari yung pinaka-admin doon is yung supervisor. So binigyan si student ng task ngayong araw na to. So ang title is design. Paggawa ko ng logo ng ating company. So kung hindi niya pa tapos, huwag niya muna i-click yung done. Pero kunwari hindi naman niya natapos ngayong araw na to, is pwede niya i-click muna yung pending. Yan, i-click niya muna yung pending. Pero mas okay, tapusin niyo muna yung araw na to bago matapos yung oras niya sa ngayong araw na to.
wala rin, hindi nga niya natapos ngayong araw, pwede niya ipunta mo na ng pending. So pupunta yan dito sa pending yung ano niya, task, kasi hindi niya natapos. Ngayon naman is sure siya, kunwari kinabukasan binalikan niya, either natapos niya na, di ba? Kinabukasan, so 2 days niya ginawa. So pwede niya na yan yung done, mapupunta yan dito mga lods. So sana maunawaan niyo. So naka-status kasi ito is new, pending, tsaka done. So yung tatlong yan. So ayan, yung mayroon siya dito sa kanyang dashboard na done, isa. Ayan. So ayan. So dito makikita yung task, yan. Yan, mayroon siyang ano dyan. So profile, lagyan ko lang ng profile, so hindi ko pa yun ng picture. So ayan po yung ano ni laman ng ating tingnan natin, punta ako sa ibang dashboard ng student kung makikita ni Mark yung ibang student data. So dahil depende to sa kanilang laman, so ilagin ko lang si Maria, isa rin tong student. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ganyan po, try nyo po yung live Laravel Liveware, napakaganda. So napapansin nyo dito is ito yung dashboard ni Maria, is hindi nakita ni Mark yung kay Maria. So si Maria lang din nakita ng data niya. So ayan, si Maria is may natapos niya siya. So natapos niya. Kapag natapos niya dito, may kita yung done. So mag-check yan. Tapos dito, so dito lang ni Maria yung may kita niya. Tapos task status, ay sa task, bali po, kung napapansin nyo dito, mayroon akong total 4 hours. So ipapaliwanag ko sa inyo itong halimbawa lang to kunwari kahapon pumasok siya, ang ginugol nyo ng oras is isang oras, kasi may minus kung 7 minus 8 equals to 1 hour. So 7, kunwari ngayon naman to, 7 minus 10 equals 3 hours. So ngayon itong 1 plus 3 is meron na agad siyang 4 hours na natapos sa OJT. So itong 4 hours na to, ima-minus naman natin kasi hindi pa 100% tapos tong system. Itong 4 hours na to is ima-minus naman natin dito sa kanyang, sa ano yan? OJT. Ito, dito sa kanyang 400 hours. So yon, sana maintindihan nyo. Yung kaninang ano niya, so nako-compute natin, di ba, may 4 hours agad siyang natapos. Ima-minus natin yan dito sa OJT status niya. So ano na natitira? D3, mayroon siyang 360 hours na lang, di ba? So ito pa kasi, hindi ko pa kasi na minus. Pero yun, sana naintindihan niyo yung flow na ginawa. So doon sa report, either pwede nilang i-print yung na pag na-meet na yung 400, so natapos niya na sa ayun, magre-reset na yung na. So sa report yun, pwede niya siya kumuha ng pwede na ni admin na pwede niya siya kumuha ng certificate OJT na pinag-OJT-an na. So sana naintindihan niyo. So punta ulit ako sa admin, pasukin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito sa position, so ayan, OJT si Mark tsaka si task. So ayan, ayan, napansin nyo is done na, di ba? Done na si Mark, done niya. Kunwari, tapos yun, magche-check yan. Tapos dito sa message, so dito naman sa message, pwede ko message yung student na yon. So hindi ko pa nalagyan ng message doon sa student, yung parang reply ng student, or magko-comment din yung parang student na ipapuntan. Kunwari, nagkaroon ng hindi siya makapasok sa isang, kunwari, bukas hindi siya makapasok, pwede niya i-message yan, hindi muna ako papasok ngayon. So para malaman yung admin or yung supervisor na hindi siya makapasok. So dito sa report, hindi ko pa to nalagyan, pero yun nga, sa report na to, ang bala kong gawin dito is yung magpiprint sila ng mga natapos na OJT, ipiprint ko na dito sa report. So ayun, sana nagustuhan nyo yung ginawa ko dito sa
Laravel, Livewire, Breeze, tsaka Tailwind CSS yung ating ginamit. So, ayun. Silip ko muna sa inyo yung ating Livewire. So, ito yung ating Livewire. Ito yung ating pinaka-controller niya. So, napapansin nyo, mayroon siyang render. Ito built-in na kasi itong render na to sa kanya. So, meron din siyang configuration. So, napapansin nyo dito is naglagay ako dito ng layout. So, dahil nga naka-SPA yan, lahat lang yan to is bumabato dito sa ating ito, yan, sa app, ayan. So, connected siya. Pero, minsan din, may sineset yan. Kung gusto mo palitan yung folder na to, kunwari, kasi ini-install ko pa to yung layout na to. Punta tayo dito. Yan naman kasing guide dito yan na layout. So, pwede nyo explore yung kung gusto nyo mag-Laravel Livewire. Teka lang, hindi ako layout. So, ayan. Ayan, napapansin nyo, ayan PHP Artisan Live Layout. So, install nyo yan. Tapos, ito yung slot yung tinutukoy nyo. So, ito yung slot ko. So, ito yung part na papasok dito pag nag-log in yung user, admin man yan, or basta man naka-multi role yung mo. Tapos, dito naman yung naka-public ko na yun yung login tsaka register. So, yung naman is gumamit pa rin ako ng Breeze para sa auth ko. Is dito naman siya nakikita. Wait lang hanapin ko lang ayan. So, ayan mga boss. Dito, yung auth ko is connected dito. So, as usual, nag-install pa rin ako ng middleware. So, dito siya sa kernel, may kita. Hindi. Dito muna sa middleware. Tapos, inano ko yung check rule. Pero hindi ko na nagamit yung check rule na to kernel, naglagay ako dito ng auth rule. Ito to. So, yan. Tinawag ko rin pala yung check rule, pero hindi ko talaga totally ginamit yung So, ayan. Yung rule. Tapos, yan nga. Yun lang yung flow ko. So, yun yung kinaganda ng ating Laravel Livewire. Napakalinis niya. Sobrang bilis mag-render. So, hindi nyo na kailangan ng gaya ng Laravel Vue.js dito na kailangan nyo pang install na Axios. Tapos, dito dumaan sa API. Dito. Kasi dito yung pagkukul ng API. Axios na galing kay Laravel Vue. Tapos, bilis niya kasi mag-render ng Livewire. Yun ang gusto ko. So, yung table din yan is naka-customize. Ito, naka-customize to. So, napapansin nyo dito is punta lang ako dito ulit sa Livewire. So, ayan naka-customize yung table dito. Ayan. Pwede nyo gawin. Depende sa paginate nyo. Gusto nyo 10. So, ito pala yung title. So, ito yung nakikita natin dito na title OJT Management System. So, pwede rin hindi dito ilalagay. Pwede rin, mayroon din dito na parang nakaganito. Ganito siya. Nakaganyan yung style. So, dito ko lang nilagay. Pwede rin ito, yung app. So, mayroon din yung configuration dito. May kita. Punta lang tayo dito sa config. So, mayroon dito, may mga part dito. Sa config na yan, mayroong Livewire dito. So, pwede nyo, kunwari, bootstrap yung gamit nyo, hindi, ayaw nyo ng ganito, Tailwind CSS. So, need kasi mabasa ng Livewire na bootstrap yun. So, itong Tailwind nyo to, pwede nyo palitan ng bootstrap ito. Yan. Pwede nyo palitan yung Tailwind na to. So, ganyan. So, Tailwind kasi gamit ko, kaya nakaset yan sa Tailwind. So, dito naman, so, ito yung lazy place or di kumana sa akin So, ito yung sinasabi kong layout. So, kasi niya, baga parang may default siya na layout. Yung in-install ko kanina yung layout ito.
ito. So yan, kung gusto nyo palitan yung layout na yun na folder, ito yung layout na yan, ayan, yung component layout, gusto na baguhin yung ano na to. So pwede nyo i-rename dito. Yan. Component, kunwari, ayaw nyo ng layout na word, kunwari layout admin, parang ganyan. So babaguhin nyo yung, ito ang loob nyo, ito yung, ito ata yung layout na yan. Ayan. Parang mali ako. So basta yan, itong layout pala, ito folder pala yan. So yan, gusto mo palitan yung folder, tapos yung app, ito yung app, oh. Ito yung file. So folder, file. So yan, gusto nyo palitan, i-customize nyo, ayaw nyo ng ganito. So basta, iset nyo pa rin dito sa layout ng, so may kita yan sa config, tapos livewire, meron dito. So, ayun mga lods, sana na ano ko kayo, na-share ko sa inyo yung aking ginawa. So, first, ito yung kauna-una kong ginawa, ay pangalawa ko na pala to. Pero yung isa kasi, ano ko lang yun, yung gawa-gawa lang ako ng ano, practice lang ako. So, ito yung ginawa ko na talaga na gumawa ng OJT management system gamit yung Laravel Livewire. So, try nyo mga lods, napakaganda, napakabilis mag-render, hindi nyo na, napakadali pa niyang i-hosting, promise, sobrang dali niya pa i-hosting, para lang din parang ang naka-native PHP lang sa pag-hosting, hindi na, wala siyang kaartihan, at sabihin natin naka-Tailwind CSS ako, wala nang npm run build ditong ginawa, so direct na yan, pag-run na agad. So, ayun lods, sana nagustuhan niyo yung aking ginawa sa OJT management system gamit yung Laravel Livewire, Tailwind CSS, yung ano ko is naka-breeze pa rin para sa auth, tapos naka-ispa po tayo. So dito po tumatakbo yung sa component na to yung lahat. So dito, so sana yan mga lods, sana gustuhan nyo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang.